Magandang araw, Sir Jeric. Sir Jeric, ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa mga naganap sa bahay namin. Marami kasing kakaibang nangyari sa loob ng bahay. Itago niyo na lang ako sa pangalang May. Hindi ko na lang sinabi ang tunay kong pangalan, pati na ang lugar namin, para sa aming privacy. Sir Jeric, kung ang bahay namin ay luma na o minana lang, maaari ko pang masabi siguro na dati nang may kakaibang nakatira sa bahay namin na espiritu o anuman. Pero Sir Jeric, kami mismo ng asawa ko ang nagpatayo ng bahay namin. Sir Jeric, matapos ang bahay, lumipat na kami doon agad. Dati kasi sa mga biyanan ko kami nakatira. Nung makalipat kami, nung una maayos naman ang lahat. Wala naman kaming napapansin na may kakaibang nangyayari. Pero nang medyo tumagal na kami, saka lang nagsimula ang mga kakaibang nangyayari. Isang araw, sinabihan ko ang dalawa kong anak na matulog sa kwarto nila. Tanghali kasi noon. Yung panganay ko na lalaki ay 5 years old pa lang, at yung bunso ko naman ay 3 years old na babae. Inaya ko sila sa kwarto. Binuhat ko yung bunso ko para patulugin. Nang tulog na sila, bumangon ako at lumabas sa kwarto para tapusin yung mga naiwang kong ginagawa. Siguro mga ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Habang nasa kwarto ako at nagtutupi ng mga damit, narinig kong tinatawag ako ng panganay ko. Sumisigaw ito at umiiyak. Siyempre sa gulat ko, tumakbo agad ako sa kwarto ng mga bata. Pagpasok ko, nadatnan ko yung anak ko na nasa sahig. Tinanong ko siya bakit siya nasa sahig at bakit siya umiiyak. Maging yung bunso ko ay gising na din. Sir Jeric, ang sabi ng anak ko, may humila sa kanyang paa pababa sa higaan. Takot na takot ang anak ko. Kahit nagtataka ako, nakaramdam ako ng kilabot kasi sila lang naman ang tao noon sa kwarto. Sino ang hihila sa kanya? Kinalabutan ako sa sinabi ng anak ko. Kasi hindi naman magsisinungaling ang anak ko. At kitang-kita ang takot sa mukha ng bata. Kinarga ko agad si bunso at tinakay ko yung panganay ko palabas ng kwarto nila. Dumaray ang anak ko na masakit ang tagiliran niya dahil yun ang tumama sa sahig. Buti na lang at hindi ang ulo niya ang nasapol sa sahig. Nang dumating ang mister ko, sinabi ko yung nangyari. Pero sabi lang niya, baka nananaginip lang ang bata. Kaya akala niya ay may humawak sa paa niya. Isa pa, malikot daw ang bata kung matulog. Kaya siguro nahulog ito sa kama niya. Matapos yun, kalipas ang ilang araw, naulit na naman. Hapon noon, nanonood lang kami sa TV sa may salas. Katabi ko noon sa sopa ang panganay ko at yung bunso kong babae ay nakaupo lang sa sahig at naglalaro. Maya-maya, napansin ko na tumingin ang anak kong bunso sa kwarto nila. Tumayo ang bunso ko at lumakad palapit sa may pintuan ng kwarto nila. Nung time na yon, nakabukas ang pintuan ng kwarto. Nang naroon na ang anak ko sa harap ng pintuan, may tinuturo ito, tapos habang nakaturo, titingin sa akin ang anak ko at tinatawag ako. Para bang may nakikita siya doon sa loob ng kwarto. Bigla kong naalala yung nangyari sa panganay ko. Natakot ako na baka may nakikita nga
ang anak ko sa kwarto nila. Pero sino at ano? Patayo na ako para kunin siya roon sa may pintuan nang biglang natumba paatras ang anak ko. Para bang may kung anong nagtulak sa bata. Talagang napaupo ang bunso ko sa pagkakatulak sa kanya. Doon na umiyak ang bunso ko. Halatang nasaktan. Agad ko siyang kinuha at sinarado ko yung pinto. Siyempre sinabi ko ulit yon sa asawa ko. Anong nangyari? Sabi ko kailangan mapabless na ang bahay. Hindi pa kasi namin Sir Jeric ito napapabendisyonan simula nung lumipat kami. Sabi ko sa mister ko, kung hindi pa mapapabless ang bahay, ay talagang mag-aaway na kami pag pinatagal pa niya yun. O kung hindi, ay aalis na lang kami doon dahil sa mga anak ko na nasasaktan ng kung anong elemento na nasa bahay. Tinawagan ko rin ang mga biyanan ko para sabihan ng mister ko. At dahil nga sa mga apo na nila ang nasasaktan, kinausap nila ang asawa ko. Akala ko, sa mga anak ko lang, magpaparamdam ang elementong yun. Pero isang hapon, nagluluto ako sa kusina. Wala pa noon ang asawa ko. Habang hinahalo ko yung niluluto ko, bumukas yung maliit na cabinet namin sa kusina. Napansin ko talaga yun kasi maliit lang naman ang kusina namin. Tapos, biglang sumarado ng malakas yung pinto ng cabinet. Sa takot ko at gulat, pinatay ko agad yung apoy at tumakbo na ako sa mga bata. Minsan naman, isang gabi noon, natutulog na kami. Nagising ako nang may marinig ako na ingay sa kabilang kwarto. Ito ay sa kwarto ng mga bata. Parang may naghahalongkat sa loob ng kwarto. Rinig kasi yung ingay kasi katabi lang naman ng kwarto namin, ang kwarto ng mga anak ko. Pero Sir Jeric, imposibleng ang mga anak ko ang gumagawa ng ingay. Dahil simula nung mangyari na may humila sa paa ng anak ko, ayaw na nito doon matulog. Kaya doon ko na pinatulog yung mga anak ko kasama namin sa aming kwarto. Ginising ko ang asawa ko. Naisip ko na baka may nakapasok na magnanakaw. Sabi ko sa mister ko, pakiramdaman niya yung maingay sa kabilang kwarto. Kahit ang asawa ko ay naalarma nang marinig niya ang mga kaluskos sa kabilang silid. Dahan-dahan siyang bumangon. Pagbangon niya, sinamahan ko ang asawa ko para tignan ang nasa kabilang kwarto. Dahan-dahan pa kami noon para wag lang makagawa ng ingay. Nagpunta ang asawa ko sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Kabang-kaba ako noon, Sir Jeric, sa mangyayari. Patuloy lang yung ingay sa loob ng kwarto. Rinig namin yung mga bagay na nalalaglag sa sahig. Dahan-dahan binuksan ng asawa ko yung pinto at sumilip. Tapos, binuksan na niya iyon ng tuluyan. Binuksan na rin niya ang ilaw. Sir Jeric, walang tao sa loob ng kwarto, pero nakita namin na nagkalat ang mga laruan at ilang gamit sa sahig. Sir Jeric, doon pa lang talagang nakumbinsi ang mister ko sa mga sinasabi ko sa kanya. Makalipas lang ang 3 araw, pinabless na yung bahay. Sabi namin doon sa pari na tagalan ang pagbibendisyon sa kwarto ng mga bata. Pero hindi na namin sinabi ang dahilan. Para kasing doon nag-i-stay yung elemento. Matapos ang blessing, sumangguni din ang mister ko sa isang albularyo. Payo rin yun ng kanyang mga magulang. Para tignan kung ano ang nanggugulo sa amin sa bahay.
Nang dumating ang albularyo, una namin binanggit na sinasaktan ng elemento ang dalawa naming anak. Kaya tinawas ng matanda yung mga anak ko. Sabi ng albularyo, iisa lang daw ang gumagawa noon. Akala ko sasabihin ng albularyo na espiritu ang gumagambala sa amin sa bahay. Nagulat kami ng asawa ko nang sabihin ng albularyo na ang lumabas sa tawas ay isang maliit at itim na nilalang na may matutulis na tenga. Ayon pa sa matanda, matagal na daw naroroon yung engkantong yun bago pa man na itayo ang bahay. Maaaring nagambala o nasira namin ang tahanan nito nang magpatayo kami ng bahay namin doon. Tapos tinanong namin yung matanda kung naroroon pa ba yung sinasabi niyang engkanto. Sagot niya'y wala dahil hindi niya ito nararamdaman. Maaari daw na itaboy ito ng ginawang pagbebendisyon sa bahay. Pero para daw makasigurado, binigyan niya ng proteksyon ang dalawa kong anak. Malit lang yun, yung nakabalot sa pulang tela. Huwag daw aalisin sa katawan, maliban na lang kung maliligo. Bawal daw kasi iyon mabasa. At huwag iwawala para daw yun hindi makalapit yung engkanto. Nag-orasyon din ang albularyo sa loob ng buong kabahayan at sa labas. Nagpakuha din ito ng puting manok para ialay para sa paghingi ng tawad o paumanhin sa engkanto na aming nagambala. Sir Jeric, matapos ang blessing at ang ginawa ng albularyo, nahinto naman ang paggambala ng elementong iyon o engkanto sa amin, lalo na sa mga anak ko. Sir Jeric, hanggang dito na lamang ang kwentong ibabahagi ko. Muli, ito si May.